What's up mga parts? Another day, another vlog. And mga parts, welcome to another episode of Bong Talks. Actually mga second episode ko na to. So mga parts, talagang pinupush ko tong... Gaganda ako? Yes, talagang pinupush ko tong Bong Talks. Kasi nga, syempre meron ako mga content about travel, unboxing, and anything under the sun. But meron akong gustong actually nilaunch ko na siya. By the way, yung first episode ko is with Pudang Diaries. Siya yung episode. So yung episode ko, magkakapatid po talaga. So Chang Ina, alam mo na ko na susunod sa third episode ko ng Bong Talks. But kidding aside, for today's episode of Bong Talks mga parts, kasama natin ang one of the most sought after. Kasama natin ang gutom na gutom. Actually mga parts, kumakain na siya pero tayaan na natin siya kasi gutom na gutom. It's already dinner time. Walang iba mga parts kundi si Number Bender. Hello! So yan, so mga parts, kilala si Number Bender sa larangan ng edukasyon. Ano talaga? Oo. Kilala, diba? At saka saan pa ba? Sa content creation, diba? Yes. So matagal na rin siyang nag-create ng content, nag-YouTube. And ngayon mga parts, i-interviewin natin si Number Bender while we are eating. Of course, nagmumukbang na din kami ng Chicken Joy, Jollibee, Spaghetti, and kung ano-ano pa. Kasi nga, syempre, bilang si Number Bender, kakadating niya lang galing US, medyo nagkikrave siya ng Jollibee. So, sakto naman for our Bong Talks for tonight. At maraming salamat po sa Bong Talks sa pa-sponsor niyang Jollibee. Oo, syempre, Jollibee muna tayo for tonight. Ano ba yan? May langaw na yung aking tubig. Opo. Kasalanan mo yan. Baka nalagyan mo. Yan. So, yun mga parts. Okay. So, yun nga mga parts. Actually, wala naman kaming wala akong parang script for our Bong Talks, for our second episode of Bong Talks. Kasi nga, medyo biglaan din to. So, may script ba yung first? Oh, may script yun. Oh, by the way, yung first episode mga parts, kung gusto nyong malaman kung paano mag-migrate sa USA kasama ang family, you have to watch that episode. So, I'll post the link below. Yung episode ko with Pudang Diaries. I-discuss niya doon kung ano yung mga requirements, gaano katagal, and most especially, magkano yung magagastos ng mga parts. So for tonight ngayon, kasama natin si Number Bender. Siguro, Number Bender ang gusto nang malaman ng mga wow, kala mo dami kong subscribers ng mga parts natin dyan. Paano ka ba nagsimula as content creator? Kasi I know, nakikita na nila yung mga interviews mo sa TV, and we know na very successful ka naman sa iyong career at sa iyong mga advocacies, pero siguro maganda malaman ng mga parts natin. For tonight, paano ka ba nagsimula? Ano ba yung motivation mo? Bakit ka napunta sa content creation? So nag-upisa po yung content creation ko. Ang purpose ko kasi noon is to create content sa mga students ko. So, sa mga students lang. Wala pa akong balak na i-public yung mga videos ko dahil po nahihiya ako. Oh? Really? Parang hindi lang. So sa lahat po na nag-uumpisa ng mag-content creation, yung yung self-doubt at saka yung nahihiyang i-upload dahil baka maraming bashers. At saka nabibili parang awkward, like narinig mo sa sarili mo, nakikita mo yung sarili mo, diba? Exactly, yung awkward ng basta yung parang boses palaka, yung feeling mo boses palaka kapag I know! Kapag napakinggan mo yung sarili mong boses. So naranasan ko lahat yun. Kaya lahat ng mga video contents ko nung umpisa, unlisted. At yung mga videos. Pero madami ka ng video. Oo, madami. Natatandaan mo ba Number Bender, what year it was? English 2012. Oh, so ang tagal na. Yeah. Tagal na. Over 10 years na kasi 2024 na. So, 2012 nag-umpisa ako magawa ng mga content online at lahat yon unlisted. Ayoko siyang i-public. And then, I think after 6 months, I decided na gawin na siyang public kasi lahat naman yun. Bakit 6 months? Dahil nga nahihiya ako. And then, nung nag-gain na ako ng confidence, nakikita ko na nasasanay na yung tenga ko na napapanood ko yung sarili ko sa video. So since sanay na ako, hindi na ako nahihiya, and then nakikita ko yung mga estudyante ko na marami natututunan at nagbe-benefit sa mga videos ko. So sabi ko, might as well i-publicize siya para kung meron mang mga Pinoy na hindi lang students mo. Hindi lang students ko, mga
actually specifically Pinoy students, dahil at that time, 2012, wala pa pong gumagawa ng mga math content sa YouTube. Pero ngayon, ang dami na. Pero parang ikaw yung isa sa pinakauna, if not, kung hindi man ikaw yung una, pero isa ka sa pinakauna. Yes. Ako yung isa sa mga pinakaunang Filipino content creator sa math education. Wow. So, kasi naman 2012 yun. Kaya, nung nagtuloy-tuloy na siya, I decided to create content in Filipino. So, instead na English lang yung sinasalita, gumawa ka talaga ng dedicated Filipino YouTube, pero meron kang English version. Yes. So, I record all my math contents twice. Una muna, Filipino version. Pangalawa, English version. Dahil, yung Filipino version, syempre, Filipino tayo, yung language mo, mas komportable ako sa Filipino. So, parang napapractice ko na yung mga sasabihin ko para pag sa English version, mas mabilis na. Because na-formulate ko na yung mga sasabihin ko. May script na. Oo, parang so, nabuo na yung story sa mind mo. Yes. So, i-English mo na lang siya. I-English ko na lang siya. So, i-rehearse pero recorded in Filipino. And then yung English, yun na yung second content. So, from 2012 hanggang sa ngayon, lagi kong ginagawa yung Filipino version and then English version para sa different set of students. And nag-pandemic 2020, so nag-start ako 2012, 2020 pandemic, doon nag-hit yung mga contents ko online dahil lahat ng schools na forced magkaroon ng distance learning, online learning. And at that time, ako yung may complete set ng curriculum-based math lessons ng buong high school. So, ginamit ng mga teachers sa Philippines and also yung mga teachers sa US, yung mga contents ko to teach their students na hindi nila na physically nakakasama sa classroom. Yeah. So sige, bago tayo mag-dig deeper, dig deeper. Wow. Teka. So, yung mga parts, so number bender na mention mo na it was actually not intentional na like, gagawa ka ng content for public consumption, but nakita mo yung need. Wow, very marketing ako doon. At saka yung, actually more than the need, it's the benefit that it can help yung mga estudyante, especially yung mga Pilipino, kasi nga, syempre, ano ka naman, very nationalistic ka naman. Pero, Filipino pride. Pero siguro, ang question din siguro ng mga parts natin na nanonood ngayon, very Tony Gonzaga ako doon, is that, siguro nag-uumpisa ka, I know, syempre, nung parang nung nag-start ka, ano yung mga challenges mo? Like, syempre, mag-i-edit ka, magre-record ka, mag-i-edit ka. So, ano yung pinaka-challenging? Kasi I'm sure sa mga parts natin na ngayon, like ako din, di ba, nag-start ako mag-content. Parang, paano ba ako mag-uumpisa? Parang ayoko mag-edit, ayoko mag-record. So, ano yung mga challenges na feeling mo na dapat ma-overcome nila para ma-continue nila yung gusto nilang mangyari as content creator? Ang pinaka-challenge ng umpisa is consistency. Especially content creation, it requires time. A lot of time. So, kapag umpisa ka pa lang, ang dami mo experimentation. Paano i-edit, ano yung sequence ng content mo, yung storya. Ang kagandahan lang sa akin, math content yung ginagawa ko. So, mas madali kong nagawa, na streamline yung process dahil yung pagtuturo ko, parang may formula. So, gagawa ko ng isusulat ko yung script ko, yung sinusulat yung script talaga? Not literally script na sinusulat. Kasi yung whiteboard. May bullets ka ba? Di ba yung may whiteboard? Yung whiteboard na ginagamit ko? Yeah, I remember yung mga unang videos. O yung mga videos na may whiteboard. Ginagano mo pa. Sulat kamay. So yung sulat kamay na handwritten math lectures, yun yung naging parang form of script ko. So mas madali yung cueing, mas madali yung kung ano yung isusunod kong sasabihin, i-discuss. Kasi parang guided ka na. Guided na ako. Tapos alam ko na rin yung timeline at saka yung kung gaano katagal yung math content. So yun, ang pinaka-challenge talaga is content creation. Hindi ako nahirapan sa pag-iisip na content itself. Kasi alam mo na meron ka ng kailangan i-content. At sobrang daming math topics. Yeah. Unlike sa mga vloggers like makeup vlogging, travel vlog, kailangan umalis ka, kailangan magplano ka, kailangan may script ka, kailangan cooking vlog, like yung mga ganung category. Yung category ko as education, yun lang yung isa sa magandang
benefit ng education, being a content creator sa education, kasi hindi ka mawawala ng topic. And the topic that you have, actually hindi siya masyadong bago-bago kasi like yung mga videos mo dating-dati pa, kung meron mang revisions, applicable pa rin siya ngayon, di ba? Exactly. Relevant pa rin siya ngayon. So hindi siya masyadong like, unlike sa mga ibang content kasi pag hindi na yon, like kung siya sa travel vlog, di ba, nagpunta sa yung lugar. Minsan wala na yung lugar na yon, nagbago na yung tsura niya, iba na yung mga kalakaran, iba na yung presyo. So nagbabago-bago. Unlike sa mga content mo, which is parang ganun din siya from the start, tama? At yun yung maganda sa content sa education kasi yung content ko noong 2012, noong 2012, highly relevant pa rin siya na ngayon 2024. Napansin ko din sa mga nagko-comment dun sa mga videos ko, and karamihan yung mga videos ko nung noon pa na papakinabangan pa nila, and minsan nasusurprise sila na wow, ang tagal na pala nito. 2015 pa pala to, pero natututunan ko ngayon 2024. Correct. So yun yung kaganda sa education content. You will stay relevant 10, 20, 30, 40 years from now. And ang maganda rin na nangyari sa paggawa ko ng content ng 2012, nag-research ako. Meaning? Nag-research ko kung ano yung paano ko mas-streamline yung content, ano yung mga mahalaga sa content creation. At so parang mga parts, parang inaral mo din? Inaral ko talaga. Kasi sabi ko, kung gagawa ko ng maraming videos, which is now about over 1,000 videos, wow, might as well... Bakit nga yung videos mo? And by the way, mga parts, nasa 300 subscribers na po ngayon. 300 lang. 300,000! Sorry. 300,000. Kasi nga, kung hindi nyo panood yung aking house raid kay Number Bender, ayan, I'll post the link below. Panoorin nyo yun para makita nyo kung saan nakatara si Number Bender. Pero 300,000 subscribers. 300,000. O, dalawang content to. Dalawa. So, salitin natin to. Yes. At kakarating ko lang. Yes. So, ano ba sa kwento ko? Yung videos mo before. Yeah. Nag-research ako kasi nga, kung gagawa ko ng content, kailangan yung ginagawa ko noong umpisa pa lang, tama na. At ang nag-stick sa akin is mas pinakamahalaga sa content creation is yung audio. Audio quality. Especially sa mga lecture videos. Kailangan nadidinig ng maayos. So, nag-invest ako sa mic. Oh, so investment din. Bukod sa research, investment. Like investment in terms of gadgets, like pera. Lalabas ka ng pera, gano'n. At yun din ang isa sa magandang purpose ng paglalabas ng pera. Kasi pag naglabas ka ng pera, yung value mo sa pagtatrabaho doon sa content na yun, mas tumataas. Kasi personally, investment talaga siya. Kasi nag-invest ka na hindi mo sasayangin yung pinag-invest mo. Pero yung sa atin yung audio, pinakamahalaga yung audio, which is nagpapasalamat ako dahil pag pinapanood ko yung mga videos ko noong 2012, ang linaw pa din nung audio, kahit yung pixelized na yung quality ng video. Pero the audio is very clear. Yung audio sobrang clear. Kaya I think isa yun sa rason kung bakit yung mga videos ko noong 2012 hanggang ngayon, pinapanood pa rin ng mga estudyante. Yeah. So do your research pagka gusto mo talagang gumawa ng content. So parang yun, sa mga parts natin na parang yan, nag-iisip gusto mag-content. I know madami kasi gusto mag-content, pero di ba madami silang iniisip, parang hindi pa sila makapagtuloy for whatever reasons. Pero based sa mga shinare ni Number Bender, number one, you have to be to study or mag-research kung ano yung magiging content mo. Kasi nga naman, baka mamaya, di ba? Siyempre may mga manonood, kung mali information that you will disseminate, definitely hindi rin sila babalik or kaya i-dislike na yung video mo. So, one is research, and second na narinig natin sa kanya na kailangan mo rin talaga mag-invest, not only the time and effort, but of course dun sa mga gadgets or sa mga kailangan mong gamitin, like syempre kailangan mo ng laptop, kailangan mo ng camera. Well, to be honest, pwede namang cellphone. Dun sa mga gustong mag-start ng content creation, madami naman nagiging successful. But if you really want to excel in this field, kailangan mo talagang mag-invest, diba? Yes. And again, consistency is key. And consistency, meaning upload dapat weekly. And yung schedule mo lagi consistent yung schedule. Kung nag-upload ka ng Monday ka lagi. Every Monday mag-upload ka. Pero may reason ka ba, Number Bender, why it should be always that day? Meron ka bang parang information bakit kailangan ganun yung uploads? Yes, kasi if you want to keep your audience dun sa mga content mo, give them a schedule and give them an expected time para nasusubaybayan nila, nagiging routine mo, and then at the same time, nagiging routine ng audience mo.
And yun, magandang isama yun sa planning na yung consistency na dapat every, for example, meron ka every Saturday, every Monday. Ayun. So I think mga parts, one, aside dun sa na-mention ni Number Bender, maganda rin na why na kailangan maging consistent is that si Google kasi nababasa na sa analytics na ay nag-upload to lagi. So like ka na i-recommend. Unlike kung hindi ka nag-upload or once a month ka nag-upload, very little yung chance na ayun, marirecommend ka din kasi nga syempre hindi ka regular nag-upload. So I think yun, maganda rin yun na dapat consistent. And speaking of recognizing by Google, di ba ano ka? I-reflex ko lang. Hindi yung Apple educator. Hindi lang yun sa Apple. Hindi. Aside from the fact na naging Apple Distinguished Educator ko dahil sa pagko-content ko, kasama ka rin, di ba? Na-invite ako ng YouTube. Pinadala ko ng YouTube dito sa Manila. And then sinama ko po si Biahero Bongbong. Actually, backstories lang mga parts. That time, kagaya nyo rin ako na viewer lang din ako, hindi ako nagko-content. Gusto ko, like, I have the intention to do it, pero wala akong courage, wala akong dedication, wala pa akong drive nun talaga, hindi gawin ko na to. But, yun nga, actually, nung nag-attend ako doon, na-inspired din ako, kasi ang dami ko na-encounter ng mga content creators na successful na sila that time. Iba-iba sila ng field, meron nagbe-bake, merong mga teachers din, may iba-iba ng field. Pero, yun, as you were saying. Benedict, Benedict Cuba, hindi mo na kilala ko siya, pero ngayon ko lang na-appreciate siya pala si Benedict Cuba, na ngayon ko lang siya napapanood sa TikTok and also sa YouTube. So, yun. Hindi, may minimension ko kanina about Google. Yeah, yun nga, si Google, di ba sabi mo si Google na-recognize yung analytics, nakikita yung traction. And then, isa lang, yung sabi ko nga i-flex ko, si Google na-recognize niya dahil sa pioneer tayo na Filipino content creator, dinala tayo ng Google Philippines. Kaya di ba nandito ako nung at that time, yun. Okay. Ano rin yun, sponsored ng Google yung paglipad ko, hotel. Pero that was early, before pandemic. Parang ibig sabihin that time, kasi more than 100 subscribers ka na noon. At that time, I remember, may silver, parang yun yung prerequisite nila, kailangan more than 100 subscribers. Hindi naman, actually hindi. Meron ako kaila doon na wala pang silver play button, pero since maganda at saka consistent sila sa pag-upload, na-invite din sila. And then pinadala din nila ako sa New York. Hindi lang doon sa Manila, doon sa New York City. Sa YouTube event for educator. Yeah, so I think mga parts like iba din yung like yung mga perks, like hindi syempre at the start hindi naman talaga yun yung maiisip mo na kikita ako sa YouTube or kikita ako sa content ko or yun nga magta-travel ka because of your content, pero siguro na lang siya because your main goal is to help. Para na lang siya, nagiging domino effect na lang siya na para dumadating na lang yung mga opportunities kasi nga you were acknowledged by the society, by yung mga tao, like hindi lang naman si Google, madami pa like yung Apple and also yung mga dito, dami na rin interviews ni Number Bender sobrang din, may inspired din kayo sa stories niya. So yeah. Ang tawag doon, icing on the cake, ika. Yeah. Mga fringe benefits ng pagiging content creator na hindi mo naman. At the start, hindi naman yun ang goal mo. Hindi naman yun ang goal ko. Well, hindi ko naman gustong ma-acknowledge, makilala, sumikat, diba? Sumikat. Sikat ka na. Kasi, lang. Yung GMA, yung sa mga ABS, GMA. And to give us, to give the backstory, favorite word ko yung backstories. To give some some side stories. Para kahit nalalaman ko na sikat si Number Bender. Kasi I have colleagues or may mga nakikilala ako ng mga tao na pag nababanggit ko na sinabi ba, pero hindi sila, pero yung anak nila napapanood ka, like yung school nila pinaplay yung mga videos niya kasi nga talaga nakakatulong din sa mga estudyante. So yun yung kaya naman nasabi ko na sikat na din talaga si Number Bender. Wow. Sikat sa pagkain. Yeah. Okay, so siguro last question na natin mga parts kay Number Bender kasi nga para naman makakain din siya, nakakaya naman kay Number Bender, naabala natin. So by the way mga parts, I'm just want to plug yung may nagbigay sa akin itong Mylene's Bake Shop, sikat din daw to sa Marikina. Sobrang sarap nito mga parts and I think doctor din yung may-ari nito. So pag kailangan niyo ng pag gusto niyo ng ensaymada sa Marikina, Mylene's Bake Shop. So kainin natin to.
Sige, so siguro, hindi naman siguro. Pero, number bender last question na. Kasi, ngayon na marami ng mga available. Kasi gutom ka na. Hindi, but actually, napos ako mga friends. Siya po yung kain. Nakita nyo lang, napos na ako. So, ngayon, number bender yung marami ng iba-ibang platform because you started in YouTube. And sobrang, for me, successful ka na talaga sa YouTube. Ngayon, nakikita ko din na nag-upload ka din sa TikTok, also in your Facebook account or Facebook page. By the way, mayroon din si Number Bender na TikTok and Facebook page. So, follow niya sa doon. Bakit ka nag-venture into that other platforms? Kasi, di ba, successful ka na sa YouTube. Bakit naisipan mo ba mag-TikTok? Bakit kailangan ka pang mag-Facebook? Kasi as content creator, kailangan din aware ka sa mga latest trends. Actually, yung TikTok hindi naman siya trends talaga. Pero, yung culture ng pag-consume ng mga contents online nag-evolve. So dati YouTube lang. Ngayon ang dami ng platforms. And napansin ko na yung mga estudyante mas engaged sila kapag nanonood ng TikTok videos. Kasi, yung mga shorts and mabibilis na content. So I decided pretty recently lang na bakit hindi ko i-try na gumawa naman ng TikTok videos na content para ma-reach out ko naman yung mga bagong generation ng students. So, meron tayong mga YouTube generation students na nakagraduate na, meron na yung iba na may trabaho na. Kasi that was 2012 pa, di ba? 2012. So, yung iba doon, mga pumasa na sa boards, nagko-comment sila, kain na. Dapat may kape. Ay, oo nga. So, ngayon, tinry ko naman yung TikTok. So, ngayon, yung mga contents ko sa YouTube, hindi naman sa inuulit, pero nire-refresh ko yung mga contents na yun. Tinagawa ko siyang vertical yung portrait. Portrait yung orientation para maka-reach out ako sa mga bagong mga bagong generation ng content consumers. Kasi nga mga parts, diba sa TikTok, so very short lang, 30 seconds, 1 minute lang yung mga videos yun. And ngayon, sabi nga ni Number Bender, nag-evolve kasi yung audience, nag-evolve kasi yung market. Very marketer na naman ako doon. So ngayon, pag nag-evolve yung market, kailangan sumunod ka din. As content creator, kailangan nagiging relevant ka pa din sa mga audience mo. Paano pag yung mga ibang audience mo nag-migrate na into TikTok? Although, syempre, majority pa din, nag-YouTube pa din. Pero sa YouTube kasi, very detailed yung content, diba? One by one, step by step. Saka sa TikTok kasi, pag mabilisan, like, kahit ako pag may gusto akong malaman, TikTok na din yung titingnan ko. Although, hindi siya not so much na talagang kasing reliable ng mga resources. Pero at least doon mabilis. And, ngayon kasi, diba, Number Bender, yung span of attention span ng mga tao, very little na lang. Sobrang 1 minute na lang. 1 minute 2 na minutes. Oo, mahaba na yung 3 minutes. So, para ma-hook sila, kailangan gumawa ka din ng content na applicable dun sa attention span nila. So, anong nangyayari? Sa YouTube, meron akong 5 examples ng math questions or algebra questions. Sa TikTok, isa lang. And then, ililink ko yung mga long videos ko dun sa TikTok ko or dun sa reel ko. So nilalagay mo dun yung link? Okay. So, kailangan, as content creator, if you really want to reach out to more people, you need to be smart and do your research para mas maka-reach out ka sa broader audiences. Yeah. Kasi siguro yun yung last advice ni Number Bender sa para sa atin na gusto mag-start ng content creation. Siguro maganda rin yun yung Number Bender. Parang hanapin mo kung saan platform ka mag-excel. Kung saan talaga yung tingin mo na mas madami ka ma-reach, mas madami manonood sa'yo. Kasi nga, for me personally, parang tingin ko, parang depende din yun dun sa style mo, depende din dun sa contents mo kung saan siya mas magiging applicable. But for Number Bender, nag-work sa kanya yung YouTube and TikTok. So yung sa iba naman, para naririnig ko, mas okay sila sa TikTok kasi nga mabilis din yung mga content nila, fast-paced din sila. Yung iba naman sa YouTube naman. So siguro as content creator, as a start, kailangan malaman mo din saan mo talaga gusto mag-excel para makapag-focus. Sabi nga nila, know your niche. Yeah. So kailangan alam mo kung ano yung core mo, ano yung anong purpose mo kung ba't gusto maging content creator. Wag ka lang makisabay dahil for the sake na nasa TikTok sila. Gusto ko sumikat, gusto ko dumami ang pera ko, gusto dumami sponsorship ko, gusto ko dumami.
So, kung yun yung magiging intention nyo, mabilis rin yung mawawala. Pero if you really know who you are and you really know your purpose kung bakit gusto mong gumawa ng content creator o maging content creator, mas yung longevity mo as content creator, mas mahaba. At saka, mas magiging relevant ka for years and years and years to come. Yeah. I totally agree. Wow, English naman ako doon. With number bender, no? Kasi ako mga parts, kung mapapansin, meron din akong TikTok, pero mas nagpo-focus kasi ako sa YouTube. Kasi for me, mas yun yung niche ko, yung sinasabi ni number bender. Parang mas gamay ko yung YouTube, mas nakikita ko yung value ko and yung value that I offer, wow, to the audience. So, doon ako mas although meron din akong TikTok, by the way, follow nyo ako sa TikTok. Medyo delayed nga lang yung posting ko doon, but meron ako mga uploads doon. And I think, yun din yung mention ni number bender kanina na you have to find your niche. Kasi nga, if your intention is sumikat, kumita ng pera, pag hindi mo nakuha agad yun, mapuprostrate ka lang eh. So parang, ayoko na kasi hindi nangyayari yung gusto mong mangyari. So, yun nga, kailangan malaman mo kung saan yung forte mo, yung niche mo, and yun nga, syempre yung motivation mo, kailangan alam mo din kung ano talaga yung gusto mo, ano talaga yung goal mo. So yeah, I think yun lang muna for today's episode of Bong Talks mga parts. Thank you so much to our guest. Normal ko. Pili ko nasa trabaho talaga. Thank you so much thank you so much kay Dr. Iwa, kay number bender na pinuulakan tayo for today. Kahit na syempre kakadating niya lang talaga kanina. Thank you so much. And I think madami din matutuwa ng mga parts na natin nakikinig ngayon. Most especially dun sa gustong mag-start and gustong mag-create ng content. So siguro, one quick advice, last advice sa mga parts natin dyan na gusto nang simulan yung paggawa ng content nila. Just do it. Just do it. And wag nyo nang isipin kung ano sasabihin. Wag na kayong masyadong mag-isip kung may mga bashers, kung ano sasabihin ng iba. Dahil at the end of the day, it's you. Ikaw yung gagawa ng content mo at hindi naman yung ibang tao. So, just do it. It's all in your head and you'll never know. Baka lumaki din na lumaki. Mag-trending or biglang boom. Yes. Kasi kung alam mo yung gusto mo at alam mo meron kang ma-share at mabibigay sa value sa ibang tao, go for it. Dahil, you'll never know. Wow! Thank you so much, number bender. Napakaganda ng advice niya. So, just do it. Kasi ganun din naman yung naramdaman niya before. Naramdaman natin before. So, sa mga parts natin dyan, nagdadalawang isip, just do it. So, yun. Thank you so much mga parts sa pag-manonood ng ating episode number 2 of our Bong Talks. I hope nag-enjoy kayo at meron kayong mga napulot na aral and lessons, and hopefully nakatulong ang video na ito para ma-boost yung confidence nyo to create content. So hanggang sa mga susunod kong YouTube videos mga parts, stay safe and healthy! Bye! And don't forget to like, share, and subscribe to Biyaherong Bong's channel. And see you again next time. Yay! Thank you! Bye! Bye.